Dalawang guhit. Sa isang iglap, binago ng dalawang mapulang guhit sa maliit na plastik na iyon ang buong takbo ng buhay ko. At ang mas masakit pa, ang taong dahilan nito ay ang lalaking kailanman, hinding-hindi magiging akin. Nanginginig ang mga kamay kong muling sinulyapan ang pregnancy test sa ibabaw ng lababo. Parang may kung anong malakas na ugong sa loob ng tenga ko, at ang puso ko'y kumakarera na parang kabayong hinahabol ng kung ano. Dito sa maliit at masikip na banyo ng boarding house na tinutuluyan ko, sa harap ng basag na salamin kung saan tanaw ko ang sarili kong namumutla, gumuho ang lahat ng pangarap ko. Hindi. Hindi pwede, bulong ko sa sarili habang sapo-sapo ang dibdib. Nagkakamali lang to. Pero alam ko sa sarili ko na hindi. Isang buwan na akong delayed. Ang palagiang pagkahilo sa umaga na isinasantabi ko lang bilang epekto ng pagod at puyat. Ang biglaang pagkasuklam ko sa amoy ng kape na dati paborito ko. Lahat ng senyales ay naroon na, pilit ko lang binubulag-bulagan ang sarili ko. Umaasa na baka sakaling sa paggising ko bukas, isa lang itong masamang panaginip. Pero ang dalawang linyang iyon ay hindi nagsisinungaling. Buntis ako. At ang ama ng dinadala ko ay si Sir Miguel. Si Miguel de Villa. Ang gwapo, matalino at ubod ng yamang boss ko. Ang lalaking nagmamay-ari ng building kung saan ako isang hamak na janitress. Parang pelikula, bumalik sa isip ko ang lahat. Ang gabi ng company anniversary. Isang magarbong selebrasyon sa isang mamahaling hotel na sa tanang buhay ko ay hindi ko pinangarap na mapuntahan bilang bisita. At hindi nga ako bisita. Kasama ako sa team ng mga tagalinis na nakaduty noong gabing iyon, taga-sigurong walang kalat at malinis ang mga banyo para sa mga importanteng tao. Nakita ko siyang mag-isa sa may balcony, nakatalikod sa maingay na party. May hawak na baso ng alak, malalim ang iniisip. Base sa mga bulungan ng mga kasamahan ko, kagagaling lang daw nito sa pakikipag-away sa kanyang nobya, isang sikat na modelo. Nakaramdam ako ng kaunting awa. Sa kabila ng lahat ng yaman niya, mukha siyang malungkot. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro dahil na rin sa dalawang bote ng beer na ininom ko kasama ang mga kapwa ko janitor sa likod ng hotel kanina. Lumapit ako. Sir, okay lang po kayo? Tanong ko, bit-bit ang isang baso ng tubig. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nakita niya talaga ako. Hindi bilang isang unipormadong empleyado na nagwawalis ng sahig, kundi bilang si Elona. Ngumiti siya, isang malungkot na ngiti. Salamat, Anya, at kinuha ang tubig. Nag-usap kami. Tungkol sa mga bagay na simple lang. Sa pamilya ko sa probinsya. Sa pangarap kong makapagpatayo ng maliit na bahay para sa mga magulang ko. Siya naman, nakinig lang. At sa pagitan ng mga hikbi niyang pinipigilan at ng alak na patuloy niyang iniinom, may koneksyong nabuo. Isang koneksyon na hindi dapat. Malabo na ang sumunod na mga pangyayari. Ang alam ko lang, dinala niya ako sa isang hotel room. Ang amoy ng mamahalin niyang pabango, ang init ng kanyang mga palad sa likod ko, ang pagkalunod ko sa mga halik na puno ng pagnanasa at kalungkutan. Sa gabing iyon, pareho kaming naghahanap ng kanlungan. At sa isa't isa namin iyon natagpuan. Pero ang umaga ang sumampal sa akin pabalik sa katotohanan. Nagising akong mag-isa sa malambot na kama. Maayos na ang damit niya, nakatayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Ang lambing ng gabi ay napalitan ng isang malamig na distansya. Elona, sabi niya, hindi man lang lumingon. I'm sorry about last night. I was drunk. I wasn't myself. Pagkatapos ay may iniabot siyang isang makapal na sobre sa ibabaw ng side table. Para sa'yo. Para sa abala. Parang sinaksak ang puso ko. Pera. Iyon lang ba ang katumbas na nangyari sa amin? Isang transaksyon. Isang pagkakamali na kailangang bayaran para makalimutan. Tumango lang ako, hindi makapagsalita, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kinuha ko ang damit ko, nagbihis ng hindi man lang tumitingin sa kanya, at umalis na parang isang magnanakaw. At ngayon, heto ako. Hawak ang resulta ng gabing iyon. Napaupo ako sa malamig na sahig ng banyo, yakap-yakap ang aking mga tuhod. Paano ko sasabihin sa kanya? At ano ang sasabihin ko? Na ang janitress na binayaran niya para sa isang gabing pagkakamali ay nagdadalang tao ngayon?
Baka isipin niyang ginagamit ko lang ito para makapera. Baka isipin niyang isa akong desperada, isang gold digger na sinamantala ang kanyang kalasingan. At ang pamilya niya? Ang mga De Villa? Sisirain nila ako. Dudurugin nila ang pagkatao ko hanggang sa wala nang matira. Isang hamak na tagalinis na nabuntis na nag-iisang tagapagmana? Iyon ay isang eskandalong hinding-hindi nila palalampasin. Napahawak ako sa aking tiyan. Isang maliit na buhay ang nabubuo sa loob ko. Anak namin. Pero paano ko ito bubuhayin sa isang mundong napakagulo? Hindi. Hindi niya pwedeng malaman. Ito ang desisyon ko. Itatago ko ito. Mag-ipon ako. Aalis ako sa trabahong ito bago pa man lumaki ang tiyan ko. Babalik ako sa probinsya at doon ko palakihin ang anak ko. Mag-isa. Sasabihin ko na lang sa mga magulang ko na iniwan ako nang nakabuntis sa akin. Mas matatanggap pa nila iyon kaysa sa katotohanang ang ama ng apo nila ay ang taong ni sa panaginip ay hindi kami magiging kalebel. Pinunasan ko ang aking mga luha at pilit na tumayo. Tinignan ko muli ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay takot na takot, pero may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Kaya natin to, anak, bulong ko sa aking tiyan, ang unang beses na kinausap ko ang munting buhay sa loob ko. Kahit tayong dalawa lang. Kakayanin natin to. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na para bang walang nangyari. Suot ang aking asul na uniforme, dala ang aking timba at mop, nilinis ko ang makikinang na sahig ng De Villa Tower. Bawat sulok, bawat bintana, bawat sahig na dinadaanan niya ay paalala ng sikretong dinadala ko. Sa kalagitnaan ng umaga, dumaan siya sa lobby. Suot ang kanyang mamahaling business suit, seryoso ang mukha, may kausap sa telepono. Nagtama ang aming paningin sa isang saglit. Isang malamig na sulyap lang ang ibinigay niya, parang hangin lang ako na dinaanan. Wala nang bakas ng lalaking nakasama ko sa balcony, wala nang bakas ng gabing iyon. Bumalik na siya sa pagiging si Sir Miguel de Villa, ang may-ari ng mundo ko, at ako, si Elona, ang tagalinis lang ng sahig na tinatapakan niya. Yumuko ako at nagpatuloy sa pagpupunas ng sahig, habang ang puso ko ay parang pinipiga. Ito ang magiging buhay ko mula ngayon. Ang mahalin siya sa malayo, ang dalhin ang aming anak sa sinapupunan ko, habang para sa kanya, ako ay isang anino lang. Isang pagkakamaling nabayaran na at dapat ng kalimutan. Ito ang lihim ko. Isang lihim na handa akong dalhin hanggang sa hukay para lang maprotektahan ang nag-iisang kayamanan ko. Ang anak namin. Lumipas ang ilang linggo na naging buwan. Ang bawat araw ay isang maingat na sayaw ng pag-iwas. Kabisado ko na ang schedule ni Sir Miguel. Alam ko kung anong oras siya dumarating, kung aling elevator ang madalas niyang gamitin, at kung saang palapag madalas ang mga meeting niya. Nagmistula akong isang multo sa sarili kong pinagtatrabahuhan, laging nakayuko, laging nakatutok sa mop at basahan, laging handang magtago sa pinakamalapit na utility closet kapag nararamdaman kong papalapit na siya. Ang dating malamig na sulyap niya noong araw pagkatapos na nangyari sa amin ay naging parang hangin na lang. Hindi na niya ako tinitignan. Para sa kanya, bumalik na ako sa dati, isang bahagi ng building, kasama ng mga pader at sahig, hindi isang taong may pangalan. Sa isang banda, iyon ang gusto ko. Mas madali. Mas ligtas. Pero sa tuwing nagkakasalubong ang landas namin at nilalagpasan niya lang ako na parang hindi ako nag-i-exist, may kung anong kirot sa dibdib ko na hindi ko mapigilan. Ang paglilihi ko ay unti-unti nang nagiging kalbaryo. Ang umaga ay laging nagsisimula sa pagduduwal. Mabuti na lang at maaga ang pasok ko, kaya't sa maliit na banyo ng boarding house ko na ibubuhos ang lahat. Sa trabaho, nagbabaon ako ng candy at maliliit na biskwit para labanan ang biglaang pagkahilo. Ngunit ang pagod ay hindi ko matatakasan. Pakiramdam ko, 10 taon ang itinan ko sa loob lang ng 2 buwan. Elona, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Aling Nita, ang aming supervisor, isang hapon. Namumutla ka na naman. Baka kailangan mo nang magpa-check up. Pilit akong ngumiti. Pagod lang po siguro to, Nenita. Ayos lang po ako. Isang araw, habang naglilinis ako sa isang bakanting opisina sa ika-14 na palapag, naramdaman ko na naman ang pamilyar na pag-ikot ng aking paningin. Napakapit ako sa pader, humihinga ng malalim.
Kailangan ko ng hangin. Dahan-dahan akong lumabas sa hallway, na nooy tahimik at walang katao-tao, at sumandal sa may bintana. Miss, kailangan mo ng tulong. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Si Mang Berto, isa sa mga matagal ng security guard sa building. Umiti siya, isang ngiting hindi ko gusto. Mukhang nahihirapan ka dyan, ah. Gusto mo ng masahe? Umiling ako at pilit na tumayo ng tuwid. Hindi po, salamat. Ayos lang ako. Pero hindi siya umalis. Lumapit pa siya. Alam mo, Elona, matagal na kitang napapansin. Sayang ang ganda mo sa trabahong to, kung papayag ka lang, baka matulungan kita. Ramdam ko ang pagdapo ng kanyang kamay sa aking balikat. Napaatras ako, isang malamig na takot ang gumapang sa aking kalamnan. Wag po, sabi ko, nanginginig ang boses. Wag ka nang mahiyay. May problema ba dito? Ang boses na iyon. Malalim, may otoridad at hindi maipagkakaila. Naputol ang lahat. Sabay kaming napalingon ni Mang Berto. Nakatayo sa dulo ng hallway si Sir Miguel, suot ang kanyang kulay abong suit, nakapamulsa ang isang kamay, at ang mga mata niya ay matalim na nakatuon sa kamay ni Mang Berto na nakapatong pa rin sa balikat ko. Agad na binawi ni Mang Berto ang kamay niya na parang napaso. Ah, Sir Miguel. Wala po, sir. Kinakamusta ko lang po si Elona. Mukha po kasing masama ang pakiramdam. Hindi inalis ni Miguel ang tingin sa guard. Ang kanyang titig ay malamig at mapanganib. Sa pagkakaalam ko, ang trabaho mo ay magbantay, hindi mangamusta ng mga empleyadong babae sa tahimik na hallway, anya, bawat salita ay mabigat. Bumalik ka sa post mo. At kung makita ko pa ulit na ginagambala mo siya, sisiguraduhin kong ito na ang huling araw mo dito. Namutla si Mang Berto. Oo po, sir. Pasensya na po. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo palayo. Naiwan kaming dalawa sa katahimikan. Ang puso ko ay dumadagundong sa takot kanina at ngayon sa kaba dahil kaharap ko na siya. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Nakatitig lang ako sa makintab niyang itim na sapatos. Narinig ko ang mga yabag niya papalapit. Are you okay? Tanong niya, mas malumanay na ngayon ang boses. Tumango lang ako, hindi pa rin makapagsalita. Tumingin ka sa akin, Elona. Dahan-dahan kong itinaas ang aking paningin at sinalubong ako ng kanyang mga matang puno ng pag-aalala. Ang lamig na nakasanayan ko sa mga nagdaang buwan ay nawala. Sa isang saglit, para siyang bumalik sa pagiging lalaking nakilala ko sa balcony. Namumutla ka, sabi niya. May sakit ka ba? Wala po, sir, mabilis kong sagot. Nahilo lang po ako saglit. Pagod lang po siguro. Ito na ang palusot ko sa lahat. Tinitigan niya ako ng matagal na parang sinusuri ang bawat pulgada ng aking mukha. Pakiramdam ko ay kaya niyang basahin ang lahat ng lihim ko sa isang tingin lang. Yumuko akong muli. Salamat po, sir, sa pagtulong. Akma na akong aalis nang magsalita siyang muli. Simula ngayon, sa ground floor ka na lang maglilinis. Malapit sa clinic. Para kung mahilo ka ulit, malapit lang ang tulong. Nagulat ako. Pero, it's an order, Elona. Hindi tanong, mariin niyang sabi, pero may bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang tono. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, gaya ng sinabi niya, sa ground floor na ang assignment ko. Mas maraming tao, mas maingay. Pero mas ligtas dahil laging may nakakakita. At doon nagsimula ang mga maliliit na pagbabago. Isang umaga, pagdating ko sa aking station, may nakita akong isang bote ng tubig at isang supot ng pandesal sa ibabaw ng aking cart. Walang pangalan. Walang note. Inisip kong baka may nakaiwan lang. Pero kinabukasan, mayroon na namang isang maliit na box ng orange juice at 2 saging. Naks, may admirer ka yata, biro ni Aling Nita nang makita niya ito. Ngumiti lang ako ng pilit, pero sa loob-loob ko, iisang tao lang ang gumuguhit sa isip ko. Impossible. Bakit niya gagawin to? Dahil ba sa awa? O dahil sa konsensya? Ang mga di-aksidenteng kipagkikita namin ay dumalas. Minsan, pagdaan niya sa lobby, hindi na lang tingin ang binibigay niya. Isang tipid na tango. Minsan, magandang umaga.
Mga simpleng bagay na nagpapatigil sa paghinga ko at nagpapakaba sa dibdib ko. Isang beses, habang nagpupunas ako ng salamin sa may entrance, bigla siyang tumigil sa tabi ko. Kumain ka na ba? Tanong niya. Nagulat ako at muntik ko nang mabitawan ang basahan. Pipo. I ask if you've eaten. It's almost lunchtime. Ah, mamaya na po, sir. Tatapusin ko lang po ito. Hindi siya umimik. Pero pagbalik ko sa station ko makalipas ang kalahating oras, may isang paper bag mula sa isang kilalang fast food chain. Sa loob, isang kumpletong meal, kanin, manok at isang soft drink. Napaupo ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. May kilig. Isang munting kislap ng saya na may isang taong nag-aalala sa akin. Pero kasunod noon ay ang rumaragasang takot. Bakit niya ito ginagawa? Anong gusto niya? Mas lalo akong naging maingat. Ang pag-iwas ko ay naging doble. Kung dati ay multo ako, ngayon ay para na akong hangin. Pero habang lalo akong umiiwas, parang lalo naman siyang nagpupumilit na mapansin ko siya. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang Biyernes ng hapon. Oras na ng uwian. Pagod na pagod ako at ang gusto ko lang ay humiga na sa aking kama. Habang naglalakad ako papunta sa employee's exit, hinarang niya ako. Nakasandal siya sa pader, naghihintay. Para bang alam niyang doon ako dadaan. Elona, tawag niya. Natigilan ako. Sir Miguel, halos pabulong kong sabi. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit 5 minuto lang. Ang puso ko ay gustong kumawala sa dibdib ko. Sir, kailangan ko na po talagang umuwi. May importante po akong gagawin. Palusot. Laging palusot. Humakbang siya palapit at napaatras ako hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa aking likuran. Wala na akong matatakbuhan. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at sa pagkakataong ito, puno ng frustration ang kanyang mga titig. Bakit? Tanong niya, ang boses ay mahina pero mabigat. Bakit mo ako iniiwasan na parang may nakakahawa akong sakit, Elona? Dahil ba sa nangyari? Napalunok ako. Ang alaala ng gabing iyon ay biglang bumalik. Ang kahihiyan. Ang sakit. Nahihiya po kasi ako sa inyo, sir. Dahil po doon. Umiling siya, isang maliit at malungkot na iling. Hindi lang yan. May iba pa. Ramdam ko. Hinawakan niya ang braso ko, marahan lang, pero sapat na para magpadala ng kuryente sa buong katawan ko. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar. Mapanganib na pamilyar. May problema ka ba? May nagawa ba akong mali maliban sa gabing iyon? Sabihin mo sa akin, Elona. Dahil hindi na ako mapakali, pag-amin niya, at sa boses niya, narinig ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, sinseridad. Gusto kong sabihin. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat. May problema ako. At ikaw yon. Buntis ako, Miguel. Magkakaanak tayo. Pero ang mga salitang iyon ay nanatili lang sa lalamunan ko, sinusunog ako mula sa loob. Umiling lang ako habang nagbabadyang tumulo ang aking mga luha. Wala po, sir. Wala po kayong dapat alalahanin. Binitawan niya ang braso ko, pero hindi ang mga mata ko. Ang kanyang titig ay matalas, mapanuri. Para bang hinahanap niya ang katotohanan sa likod ng aking mga kasinungalingan. Huminga siya ng malalim, ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi ako naniniwala, sabi niya sa wakas, ang boses ay halos isang bulong na puno ng determinasyon. May tinatago ka, Elona. At kahit anong gawin mong pag-iwas, aalamin ko kung ano iyon. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo, iniwan akong nakasandal sa pader, nanginginig at mas takot pa kaysa dati. Dahil alam kong hindi siya nagbibiro. Aalamin niya ang sikreto ko. At iyon ang simula ng katapusan ng aking tahimik na pagtatago. Ang mga salita ni Sir Miguel, may tinatago ka, Elona. At kahit anong gawin mong pag-iwas, aalamin ko kung ano yon ay parang isang sumpa na bumubulong sa akin sa bawat sandali. Ang kanyang determinasyon ay naging anino ko. Ang dating pag-iwas ay naging isang desperadong pagtatago, at ang bawat araw sa trabaho ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Naging mas mapagmasid siya. Hindi na patago ang kanyang mga sulyap.
Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay seryoso at mapanuri. Tinitignan niya ang bawat kilos ko. Ang paraan ng paghawak ko sa mop, ang paminsan-minsang paghinto ko para habulin ang aking hininga, at ang hindi ko namamalayang paghaplos sa aking tiyan kapag iniisip kong walang nakakakita. Ang uniforme ko, na dati medyo maluwag, ay nagsisimula ng kumipot sa bandang baywang. Kahit anong pagtatago ko sa ilalim ng maluwag na damit, may bahagyang umbok na nagsisimula ng sumilip. Halos 4 na buwan na. 4 na buwan ng takot, pag-iisa, at walang katapusang pag-aalala. Isang hapon, habang naglilinis ako malapit sa opisina niya sa penthouse, naramdaman ko na naman ang pamilyar na pagkahilo. Hindi ko na napigilan. Mabilis akong tumakbo papasok sa pinakamalapit na pambabaeng banyo. Doon, sa isa sa mga cubicle, inilabas ko ang lahat. Nanginginig at nanghihina, napasandal ako sa pader, pinupunasan ang pawis sa aking noo. Paglabas ko ng cubicle para maghilamos, nagulat ako nang makita ko ang reflection niya sa salamin. Nakatayo siya sa may pintuan ng banyo, nakasandal, hinihintay ako. Ang puso ko ay lumundag sa takot. Sir, sabi ko, gulat na gulat. Bibanyo po ito ng babae. Hindi siya kumibo. Ang mga mata niya ay nakatutok sa akin, puno ng isang emosyong hindi ko mabasa. Okay ka lang, tanong niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. Opo, sir. Nahilo lang po ulit. Kumain po yata ako ng panis. Isa na namang kasinungalingan. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang niya ay parang isang dagundong sa tahimik na banyo. Huminto siya sa harap ko, isang di pa lang ang pagitan. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay tumuon ang kanyang tingin sa aking tiyan. Napayakap ako sa sarili ko, isang kilos para pagtakpan ang maliit na umbok. Pero huli na ang lahat. Nakita na niya. Hanggang kailan, Elona, tanong niya, ang boses ay mahina pero tumatago sa kaluluwa ko. Hanggang kailan mo itatago yan? Nagsimulang manlabo ang aking mga mata dahil sa mga luhang namumuo. Umiling ako. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag na tayong maglokohan. Nakita kitang sumusuka. Halos araw-araw kang namumutla. At yang uniforme mo hindi nakasya sa'yo. Lumunok ako, ang lalamunan ko ay sobrang tuyo. Wala na akong masabi. Ang mga pader na itinayo ko sa paligid ng aking sikreto ay unti-unti nang gumuho. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din, utos niya bago tumalikod at umalis. Naiwan akong nanginginig sa loob ng banyo. Ito na. Ito na ang kinatatakutan ko. Hinilamusan ko ang aking mukha, sinubukang magpakatatag, at nanginginig ang mga tuhod na tinahak ang pasilyo papunta sa kanyang opisina. Ang opisina ni Sir Miguel ay malawak at moderno. Ang isang pader ay puro salamin, tanaw ang buong syudad. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan, sa likod ng isang malinis na mesa. Ang tanging nakapatong doon ay isang laptop at isang maliit, puting kahon. Umupo ka, sabi niya, itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Sumunod ako, naupo sa dulo ng upuan, handa nang tumakbo anumang oras. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na pagkabog ng sarili kong dibdib. Itinulak niya ang maliit na puting kahon papunta sa akin. Nanginginig kong tiningnan iyon. Isang kahon ng prenatal vitamins. May reseta sa tabi nito nakapangalan sa akin. Elona Cruz. Nahulog siguro ito mula sa bag ko kanina nang hindi ko namamalayan. Nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan mo, pagsisimula niya, ang boses ay walang emosyon. Sabi nila, lagi kang masama ang pakiramdam nitong mga nakaraang buwan. Sabi ng supervisor mo, pinayuhan kanyang magpa-check up. Ginawa mo ba, Elona? Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kahon. Ang ebidensya ng aking kasalanan. Huminga siya ng malalim. Ang kalmadong ekspresyon niya ay biglang naglaho, napalitan ng galit at pagkadismaya. Damn it, Elona, answer me. Buntis ka, hindi ba? Sa wakas, tumulo na ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Tumango ako, isang maliit, halos hindi makitang pagtango. Pero sapat na iyon. Napapikit siya ng mariin at napasabunot sa sariling buhok. Gulat. Galit. Pagkalito.
Lahat ng emosyong iyon ay nakita ko sa kanyang mukha nang muli siyang dumilat. Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya, ang boses ay tumaas na. Bakit mo itinago? May balak ka bang sabihin sa akin o hahayaan mo na lang na malaman ko kapag hindi mo na maitago ang tiyan mo? Ang galit niya ay parang apoy na tumupok sa natitira ko pang lakas ng loob. Nagsimula akong humikbi. Ano po ba ang gusto niyong sabihin ko? Halos pabulong kong sagot. Nabuntis ako. Tapos ano? Anong inaasahan ninyo? Ang inaasahan ko ay ang katotohanan, sigaw niya, sabay hampas sa mesa na nagpatalsik sa ilang papel. Napatalon ako sa gulat. Karapatan kong malaman, Elona. Karapatan ko iyon. Karapatan, paulit ko, biglang nakahanap ng tapang sa gitna ng aking takot. Ang sakit ng mga nagdaang buwan ay biglang kumawala. Anong karapatan, Sir Miguel? Ang karapatang bigyan ulit ako ng sobre para sa abala? Ang karapatang ituring akong isang pagkakamali na kailangang bayaran para lang makalimutan? Natigilan siya. Ang mga salita ko ay parang sampal na tumama sa kanya. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat at pagkatapos kerot. Naalala niya. Naalala niya ang umagang iyon. Naaalala niyo pa ba, sir, pagpapatuloy ko, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Sabi niyo, I'm sorry about last night. I was drunk. Tapos iniwan niyo yung pera. Ganun lang. Para sa inyo, ganun lang yon. Isang transaksyon. Kaya paano ko sasabihin sa inyo? Paano ko sasabihin sa taong tingin sa akin ay isang problemang kayang ayusin ng pera? Natakot ako, sir. Natakot ako na baka sabihin niyo sa aking ipalaglag to at bibigyan niyo ako ng mas malaking halaga. Hindi siya nakakibo. Nakatitig lang siya sa akin, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang katotohanan ng aking mga salita ay tumama sa kanya ng buong buo. Nakita ko ang realisasyon sa kanyang mga mata, ang bigat ng epekto ng kanyang ginawa. Umiling-iling siya. Hindi ko gagawin yon, Elona, sabi niya, ang boses ay basag. Hinding-hindi. Paano ako makakasiguro, tanong ko. Magkaiba tayo ng mundo, Sir Miguel. Ako, isang hamak na janitress lang. Kayo, isang devilla. Alam niyo ba kung anong iisipin ng mga tao? Ng pamilya niyo? Dudurugin nila ako. Tayong dalawa ng anak ko. Napahawak ako sa aking tiyan, pinoprotektahan ang munting buhay sa loob ko mula sa mundong alam kong magiging malupit dito. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintanang salamin, nakatalikod sa akin. Matagal siyang tahimik, nakatingin lang sa syudad sa ibaba. Ang kaninang galit ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Nakikita ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Nang humarap siyang muli, iba na ang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala na ang galit. Wala na ang gulat. Ang naroon ay isang bagay na mas malalim, mas seryoso. Isang bagay na parang desisyon. Ilang buwan na, tanong niya, kalmado na ang boses. Halos 4 na po, sagot ko ng mahina. Tumango siya. Lumapit siyang muli sa akin, at sa pagkakataong ito, lumuhod siya sa harap ko para magpantay ang aming mga mata. Ang ginawa niyang iyon ay mas lalong nagpagulat sa akin. Patawarin mo ako, Elona, sabi niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lubos na pagsisisi sa kanyang mga mata. I'm sorry for that morning. I was a coward. I was a jerk. Hindi ko dapat ginawa iyon. At lalong patawad dahil hinayaan kong maramdaman mo ang lahat ng ito ng mag-isa. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init nito ay hindi na nakakatakot, ito'y nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Hindi ko alam na buntis ka, pero hindi yon excuse. Mula sa araw na ito, hindi ka na mag-iisa. Tumingin siya sa tiyan ko, tapos ay sa mga mata ko. Hindi kita pababayaan. At hindi ko pababayaan ang anak natin. Ang mga salitang anak natin ay tumatak sa aking isipan. Sinabi niya. Inamin niya. Tumayo siya. Mag-resign ka na sa trabaho mo simula bukas. Ko. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa ganitong kondisyon. Masyadong mapanganib. Ako na ang bahala sa lahat. Pero, sir. Miguel, pagtatama niya. Call me Miguel. Huminga siya ng malalim para bang naghahanda sa isang jera. Hindi magiging madali ito, Elona.
Ang pamilya ko, hindi nila ito matatanggap ng basta-basta. Magagalit sila. Magkakagulo. Pero wala akong pakialam. Tinitigan niya ako ng may determinasyong hindi ko pa nakikita kailanman. Pananagutan ko to, pananagutan ko kayo. Kahit anong mangyari, haharapin natin to, magkasama. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Ito ba ay isang panaginip? O simula ng isang mas malaking bangungot? Ang lalaking kinatatakutan kong sumira sa buhay ko ay siya ngayong nangangakong aayusin ito. Pero habang nakatitig ako sa kanyang seryosong mukha, alam kong nagsasabi siya ng totoo. At sa isang iglap, ang takot na bumalot sa akin sa loob ng maraming buwan ay napalitan ng isang bagong damdamin, isang maliit, nanginginig na piraso ng pag-asa. Ang sinabi ni Miguel na hindi magiging madali ay isang napakalaking understatement. Ang sumunod na mga araw ay parang isang bagyo na dahan-dahang namumuo sa abot tanaw. Alam mong darating, alam mong magiging mapanira, at wala kang magawa kundi maghanda. Gaya ng utos niya, hindi na ako pumasok sa trabaho kinabukasan. Dinala niya ako sa isang maliit pero malinis na kondo unit na hindi kalayuan sa building. Dito ka muna, sabi niya, habang inilalapag ang ilang gamit na naimpact ko mula sa boarding house. Mas ligtas ka dito. Mas comfortable. Ang lugar ay simple lang, pero para sa akin, ito ay isang palasyo kumpara sa masikip na kwartong inuupahan ko. May malambot na kama, sariling banyo, at isang maliit na kusina. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, dumadaan si Miguel. Dala-dala niya ang hapunan namin, kadalasan ay mga masusustansyang pagkain na sinabi ng doktor na kailangan ko. Upo kami sa maliit na mesa at kakain ng tahimik. Sa mga gabing iyon, unti-unti kong nakikita ang ibang bersyon niya. Hindi ang makapangyarihang Sir Miguel de Villa, kundi si Miguel lang. Ang lalaking nagtatanong kung kamusta ang araw ko, kung may kailangan ba ako. Ang lalaking pinagmamasdan ang bawat subo ko para siguraduhin kumakain ako ng maayos. May mga pagkakataong nahuli ko siyang nakatitig sa tiyan ko, na maihalong pagkamangha at takot sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang isang koneksyon na higit pa sa obligasyon. May pag-aalaga. May pag-asa. Pero alam naming pareho na ang munting paraisong ito ay pansamantala lang. Ang totoong laban ay hindi pa nagsisimula. Isang Sabado ng umaga, sinabi niya ang mga salitang kinatatakutan ko. Kailangan na nating sabihin sa kanila, Elona. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa. Ang tika nila ay tumutukoy sa kanyang pamilya. Ang mga De Villa. Ang pangalan pa lang ay nagpapanginig na sa aking mga tuhod. Kailangan ba talaga, tanong ko, ang boses ay nanginginig. Hindi ba pwedeng tayong dalawa na lang? Umiling siya, hinawakan ang kamay ko. Kailangan nilang malaman. At kailangan nilang tanggapin. Ikaw at ang anak natin parte na kayo ng buhay ko. Ang araw ng pagharap ay isang linggo. Ang araw kung kailan kumpleto ang pamilya De Villa para sa kanilang lingguhang pananghalian. Ang mansyon nila ay nasa isang eksklusibong subdivision kung saan ang mga pader ay mas mataas pa sa mga pangarap ko. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Habang bumababa kami sa mamahaling sasakyan ni Miguel, pakiramdam ko ay isa akong tupa na ihaharap sa isang korte ng mga leon. Huwag kang bibitaw sa akin, bulong ni Miguel, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Pagpasok namin sa malawak na dining hall, lahat ng mata ay napunta sa amin. O mas tamang sabihin sa akin. Nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa ang kanyang ama, si Don Ricardo de Villa, isang lalaking may seryosong mukha at mga matang kayang tumagos sa pagkatao mo. Sa tabi niya, ang kanyang ina, si Doña Victoria, isang babaeng elegante at sopistikada, na ang bawat kilos ay kalkulado. Naroon din ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Beatrice, kasama ang asawa nito. Miguel, you're late, sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay malamig, ang tingin ay matalim na dumapo sa magkahawak naming kamay. And who is this? Huminga ng malalim si Miguel. Mapa, this is Elona Cruz. She's in my girlfriend. At may kailangan kaming mahalagang sabihin sa inyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ngiti sa mukha ni Beatrice ay naglaho. Ang noo ni Don Ricardo ay kumunot. Pero ang pinakamatindi ay ang reaksyon ni Doña Victoria. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa,
na para bang isa akong maruming basahan na aksidenteng napadpad sa kanyang malinis na pamamahay. Girlfriend, ulit niya, may halong pagkasuklam sa kanyang boses. Miguel, this isn't funny. Isn't she one of the janitors from your building? Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Gusto kong magtago. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Ma, her job doesn't matter, matigas na sabi ni Miguel, lalong hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Of course, it matters, tumaas na ang boses ni Doña Victoria. Anong sasabihin ng mga kaibigan natin? Ng mga business partners mo? Na ang isang Devilla ay pumatol sa isang tagalinis? Victoria, calm down, saway ng kanyang asawa, pero walang epekto. At ano itong mahalagang sasabihin ninyo? Tanong ni Doña Victoria, ang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa amin. Ito na. Huminga ng malalim si Miguel. Elona is pregnant. And I am the father. Kung ang katahimikan kanina ay nakakabingi, ang sumunod ay parang isang pagsabog. What? Sigaw ni Doña Victoria, napatayo mula sa kanyang upuan. Hindi totoo yan. Pinikot ka lang ng babaeng yan. Isang desperadang gold digger. Ma, stop it, sigaw pabalik ni Miguel. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Anak, is this true? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado pero mabigat, nakatingin ng diretso kay Miguel. Tumango si Miguel. Yes, pa. It's true. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Victoria na parabang inaatake sa puso. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko matatanggap ang isang bastardo sa pamilyang ito. At lalong hindi ko matatanggap ang isang babaeng ganyan para sa nag-iisa kong anak na lalaki. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? Diretsahang tanong niya. 1 million. 2. Just name your price and disappear. Ang mga salita niya ay parang asido na tumunaw sa aking pagkatao. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa aking mga mata, pero pinigilan ko ito. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ako magmumukhang kaawa-awa. Bago pa man ako makasagot, si Miguel na ang sumagot para sa akin. Hindi mabibili si Elona, ma. At hindi ninyo mabibili ang apo ninyo. Apo? Huwag mo ngang tawaging apo yan. Isa yang kahihiyan. Enough! Ang malakas na sigaw ni Don Ricardo ang nagpatigil sa lahat. Ang kanyang boses ay may bigat ng isang hari. Tumingin siya kay Miguel. Umalis na kayo. We will talk about this later. Just the two of us. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Umuwi ka na, Hija. Ang salitang Hija ay walang bahid ng lambing. Isa itong utos para umalis. Kinalagkad ako ni Miguel palabas ng mansyon, palayo sa nag-aapoy na galit ng kanyang ina at sa nakakakilabot na katahimikan ng kanyang ama. Sa loob ng kotse, hindi ako makapagsalita. Niyakap ko lang ang aking sarili, nanginginig sa kahihiyan at sakit. I'm sorry, Elona, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng pagsisisi. I'm so sorry you had to go through that. Umiling lang ako. Alam ko naman na mangyayari ito. Ito ang katotohanang sinubukan kong takasan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang bigat ng laban ni Miguel. Gabi-gabi, umuuwi siyang pagod na pagod, hindi lang sa trabaho, kundi sa pakikipag-usap sa kanyang pamilya. Narinig ko minsan ang pag-uusap nila sa telepono. Mga sigawan. Mga banta. Hindi ko siya iiwan, ma. Intindihin niyo naman. Kung hindi mo siya iiwan, kalimutan mo nang may pamilya ka. Wala kang makukuhang kahit isang kusing sa amin. Let's see how you'll survive. Isang gabi, dumating siyang mas tahimik kaysa dati. Umupo siya sa tabi ko sa sofa at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ko. Pinapipili nila ako, bulong niya. Sila o kayo? Napahawak ako sa aking tiyan. Ang sakit. Nasasaktan ako para sa kanya. Dahil sa akin, nasisira ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Dahil sa akin, kailangan niyang mamili. Miguel, sabi ko ng mahina. Kung mas makakabuti na umalis na lang ako di. Tinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ako, ang mga mata niya ay puno ng sakit at determinasyon. Huwag mo nang ulitin yan, Elona. Never. Pinili ko na. Matagal na.
Noong araw na sinabi kong pananagutan ko kayo, pinili ko na kayo. Hinawakan niya ang aking mukha. Hindi pera ang bubuhay sa atin, Elona. Pag-ibig. At itong pamilyang bubuin natin. Kakayanin natin to, kahit anong mangyari, kakayanin natin to. Sa kabila ng lahat ng galit at pagtutol, sa kabila ng lahat ng sakit, ang mga salita niyang iyon ang naging tanglaw ko. Ang pag-asa. Alam kong ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Ang pamilya niya ay isang pader na napakatibay at napakataas. Pero habang hawak niya ang kamay ko, habang nararamdaman ko ang tibok ng puso ng anak namin sa aking sinapupunan, alam kong hindi kami susuko. Magkasama naming haharapin ang lahat. Kahit pa ang buong mundo ang kalaban. Tinupad ni Miguel ang banta ng kanyang pamilya. O mas tamang sabihin, tinupad niya ang kanyang pangako sa akin. Iniwan niya ang karangyaan ng mansyon ng mga De Villa. Lumipat siya sa kondo unit na tinutuluyan ko, dala ang ilang maleta ng kanyang mga damit at personal na gamit. Ang dating maluwag na espasyo ay biglang naging masikip, pero napuno naman ito ng isang init na hindi ko pa naramdaman dati. Ang mga unang linggo ay isang malaking pag-a-adjust para sa aming dalawa. Siya, nasanay sa mga katulong na gumagawa ng lahat, ay natututong magluto ng kanin at magprito ng itlog. Ako naman, nasanay sa pag-iisa, ay natututong ibahagi ang espasyo ko sa isang tao. May mga pagkakataong nagkakabanggaan kami sa maliit na kusina, nag-aagawan sa banyo, o simpleng hindi magkaintindihan sa mga maliliit na bagay. Pero sa dulo ng bawat araw, naroon ang kapatawaran at ang yakap na nagsasabing, ayos lang, natututo pa tayo. Sa kabila ng pagtalikod sa kanya ng kanyang pamilya, nanatili kay Miguel ang posisyon niya sa kumpanya. Hindi nila pwedeng bawiin yan, paliwanag niya isang gabi. It's in my legacy from Lolo. Pero ramdam ko ang pressure. Pinapahirapan siya ng sarili niyang ama sa trabaho, binibigyan ng mga imposibleng deadline, at laging pinapatawag sa mga meeting na ang tanging layunin ay ipamukha sa kanyang nagkamali siya ng desisyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ang naging kanlungan niya. Ako ang sumasalubong sa kanya ng isang mainit na yakap pag-uwi niya. Ako ang nagmamasahe ng kanyang mga balikat na puno ng tensyon. At sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala, hinihimas ko ang kanyang buhok at kinakantahan siya ng mga lumang kundiman na itinuro sa akin ni inay hanggang sa makatulog siya. Unti-unti, ang relasyon naming nagsimula sa isang pagkakamali at itinuloy ng obligasyon ay namumukadkad at nagiging isang bagay na totoo. Isang bagay na malalim. Natuklasan kong mahilig pala siya sa mga lumang pelikulang Pilipino. Nalaman niyang pangarap ko palang magkaroon ng sariling flower shop. Sa mga simpleng pag-uusap at magdamag na kwentuhan, nakilala namin ang isa't isa ng higit pa sa aming mga pangalan at estado sa buhay. Nakita ko ang puso ni Miguel. At minahal ko ito. Isang araw, dinala niya ako sa isang park. Naglatag kami ng banig sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya at pinanood ang paglubog ng araw. Alam mo, Elona, sabi niya habang nakahiga at nakatingin sa mga ulap, dati, ang buhay ko ay parang isang checklist. Graduate from a good university, check. Take over the family business, check. Marry a woman from a good family, yun ang susunod. Tumingin siya sa akin. Pero lahat yun, walang kulay. Parang ginagawa ko lang kasi yun ang inaasahan sa akin. Ngayon ko lang naramdaman na talagang nabubuhay ako. Ngayong kasama kita. Hinawakan niya ang tiyan ko na ngayon ay halata ng bilog na bilog. At ngayong nandito na siya. Ang mga salitang iyon ay nagpuno sa puso ko ng isang kaligayahang hindi ko pa naramdaman kailanman. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng akasya, naramdaman kong buo ako. Naramdaman kong sapat ako. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Pero gaya ng kasabihan, ang kaligayahan ay madalas sinusundan ng pagsubok. At ang aming pagsubok ay dumating sa anyo ng isang babaeng hindi ko inaasahan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak na binili ni Miguel para sa akin, may kumatok sa pinto. Inakala kong si Miguel iyon na maagang umuwi. Ngunit pagbukas ko, isang babaeng napakaganda ang bumungad sa akin. Matangkad, balingkinitan, at suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa lahat ng gamit ko pinagsama-sama. Ang mukha niya ay pamilyar. Nakita ko na siya sa mga magazine at TV commercial. Can I help you? Tanong ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang sa malaki kong tiyan na maihalong pagtataka at pagkamuhi.
So, it's you, sabi niya, ang boses ay matamis pero mailason. Ikaw pala ang pinalit sa akin ni Miguel. If pregnant janitress. How pathetic. Siya si Lee. Ang sikat na modelong ex-girlfriend ni Miguel. Ang babaeng dahilan kung bakit siya nag-iisa sa balcony noong gabing nagsimula ang lahat. Naramdaman kong nanlamig ang aking mga kamay. Automatiko kong hinawakan ang aking tiyan na para bang poprotektahan ko ang aking anak mula sa mapanuring tingin ng babaeng ito. Ano nang kailangan mo? Tanong ko, sinisikap na maging matatag ang aking boses. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Ang kailangan ko ay ang buhay na ninakaw mo sa akin. Itinulak niya ako ng bahagya para makapasok sa loob ng kondo at inilibot ang kanyang tingin sa maliit naming tirahan na maihalong pandidiri. This is where he lives now. In by God, Miguel has really lost his mind. Hinarap niya akong muli. Alam mo ba kung gaano kami kasaya? We were the perfect couple. We were supposed to get married. Pero isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Naging malamig. Distant. At ang dahilan pala ay ikaw. Isang oportunistang sinamantala ang kahinaan niya. Hindi totoo yan, mahinang sagot ko. Oh, really? Lumapit siya. Ang kanyang mamahaling pabango ay nakakasulasok sa aking pang-amoy. Huwag ka nang magmalinis. Ginayuma mo siya, hindi ba? O baka naman sinadya mo talagang magbuntis para makuha mo siya. Para makuha mo ang pera ng mga Devilla. Bawat salita niya ay isang saksak sa puso ko. Ito ang mga akusasyong ibinato sa akin ng ina ni Miguel. Ito ang mga takot na matagal ko nang kinimkim sa aking dibdib. At ngayong naririnig ko ito mula sa babaeng dapat sanang pakakasalan niya, ang sakit ay doble. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pakiusap, umalis ka na, sabi ko, nanginginig. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkakalinawan, git niya. Pinapunta ako dito ni Tita Victoria. She wants me to fix this. To fix him. At yon ang gagawin ko. Mahal pa rin ako ni Miguel. Naguguluhan lang siya ngayon dahil sa iyo at sa batang yan. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel, dala ang isang supot ng mga prutas. Natigilan siya nang makita niya si Lee. Ang mukha niya ay agad na naging seryoso at malamig. Lee! What are you doing here? Tanong niya, ang boses ay may diin. Mumiti ng matamis si Leah at lumapit kay Miguel na para bang ako ay hangin lang sa silid. Migs, darling. I was so worried about you. Sinabi sa akin ni tita ang lahat. Don't worry, I'm here now. We can fix this together. Hinawakan niya ang braso ni Miguel, isang kilos na puno ng pag-aari. Tumingin ako sa kanila. Ang ganda nilang pagmasdan, parehong matangkad, parehong makinis, parehong galing sa iisang mundo. At ako ang tagalabas. Ang pagkakamali. Ang mansa sa perpekto sana nilang larawan. Isang bigla ang selos at insiguridad ang gumapang sa puso ko. Isang laso na mas matindi pa sa mga salita ni Lee. Pero mabilis na inalis ni Miguel ang kamay ni Lee sa kanyang braso. There's nothing to fix, Lee. At lalong hindi ko kailangan ang tulong mo o ni Mama. Lumapit siya sa akin at inakbayan ako, isang kilos ng pagprotekta. This is in my life now. Elona is in my life now. Our baby is in my life now. Ang mukha ni Leah ay nagbago mula sa pagiging matamis tungo sa purong galit. Are you serious, Miguel? Iiwan mo ang lahat para sa kanya? Para sa isang nobody? She's not the nobody, mariing sagot ni Miguel. She's the woman I love. Ang mga salitang iyon, the woman I love, ay parang musika sa aking pandinig, pero hindi nito lubusang napawi ang lason na naidulot ng pagdating ni Lee. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Leah, isang sakit na naging galit. Hindi pa tayo tapos, Miguel, banta niya. Hindi ako papayag na mapunta ka lang sa kanya. You will regret this. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, isang huling tingin na puno ng pagbabanta, bago siya nagmarch sa palabas ng pinto at malakas itong isinara. Nang kami na lang ulit ni Miguel ang naiwan, ang tensyon ay nanatili sa hangin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ayos ka lang? Sinaktan ka ba niya? Umiling ako, pero hindi ko napigilan ang isang hikbi na kumawala. Totoo ba yung mga sinabi niya?
Na mahal mo pa rin siya. Hinarap niya ako at hinawakan ang aking mukha. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Elona, look at me. Minahal ko si Lee. Parte siya ng nakaraan ko. Pero nakaraan na lang yon. Tapos na kami bago pa man mangyari yung sa atin. Huminga siya ng malalim. Ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ay dahil napagtanto kong hindi ko kayang mabuhay sa isang relasyong perpekto lang sa paningin ng iba. Isang relasyong parang business arrangement. Hinahanap ko ang totoo. At natagpuan ko iyon sa'yo. Pinunasan niya ang aking mga luha. Ikaw ang mahal ko, Elona. Ikaw at ang magiging anak natin. Huwag na huwag mong pagdududahan yon. Naniwala ako sa kanya. Gusto kong maniwala. Pero sa sulok ng aking isipan, may isang maliit na boses na nagbubulong. Si Lee ay hindi basta-basta susuko. At ang kanyang ina ay nasa likod niya. Sila ang perpektong alyansa para sirain kami. Ang pag-asa na nagsimulang mamuo sa aking puso ay biglang nagkaroon ng anino ng takot. Ang laban sa pamilya ni Miguel ay isa. Pero ang laban sa isang babaeng nasaktan at determinadong bawiin ang inaakala niyang sa kanya ay iba. At sa laban na iyon, pakiramdam ko, ako ang dehado. Ang pagdating ni Lee ay simula ng isang panibagong uri ng gyera. Hindi na ito sigawan at mga banta sa telepono. Ito ay isang digmaang psikolohikal at ako ang kanilang target. Ginamit ni Doña Victoria at ni Lee ang kanilang impluensya para pahirapan kami. Biglang may mga chismis na kumalat online tungkol sa isang key gold digger na janitress na ginayuma ang isang mayamang tagapagmana. May mga litrato ko pa nakuha sa malayo kung saan mukha akong pagod at losyang na itinabi sa mga makikinang na litrato ni Lia. Ang bawat paglabas ko ng kondo ay isang pagsubo. Nararamdaman ko ang mga mapanuring tingin ng mga tao, ang mga bulungang humihinto kapag dumadaan ako. Nagsimula akong matakot. Nagsimula akong manliit. Ang insiguridad na itinanim ni Lee sa puso ko ay nagsimulang tumubo at mag-ugat. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga komento sa isang online article tungkol sa amin, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Maybe they're right, Miguel, sabi ko sa kanya, ang boses ko'y basag. Maybe I am ruining your life. Tignan mo, mas bagay talaga kayo ni Lee. Perpekto. Ako lang ang sumisira sa lahat. Inagaw ni Miguel ang telepono mula sa aking kamay at itinapon ito sa sofa. Lumuhod siya sa harap ko at hinawakan ang aking mga kamay. Huwag kang makinig sa kanila, Elona. Sa akin ka makinig. Ang tingin mo ba sa pag-ibig ay parang pagtutugma ng damit? Na kailangan laging bagay? Hindi. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung ano ang nakikita ng iba. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman dito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. At ang puso ko, ikaw ang tinitibok nito. Ikaw ang nagbibigay ng kulay sa buhay ko na dati puro itim at puti lang. Huminga siya ng malalim. Alam ko na kung anong kailangan kong gawin para matapos na to. Kinabukasan, isinama niya ako sa isang lugar na hindi ko inaasahan, isang maliit at lumang kapilya sa labas ng syudad, nakatayo sa tuktok ng isang burol kung saan tanaw ang karagatan. Dito ako dinala ni Lolo noong bata ako, kwento niya. Sabi niya, kapag nakahanap na raw ako ng babaeng gusto kong makasama habang buhay, dito ko siya dalhin. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-ibig na dalisay at isang determinasyong hindi matitinag. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas niya nito, tumambad sa akin ang isang simpleng singsing. Hindi ito malaki at kumikinang tulad ng inaasahan mong isusuot ng isang divilla, pero ito ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Elona Cruz, sabi niya at lumuha ang kanyang mga mata. You came into my life like a storm, turning everything upside down. You showed me what it means to truly live, to truly fight for something. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema. Hindi ko maipapangako na hindi ka naiiyak. Pero maipapangako ko na sa bawat pagsubok, nandito ako sa tabi mo. Sa bawat luha, ako ang magpupunas. At sa bawat araw, pipiliin kong mahalin ka. Pakasalan mo ako, Elona. Hindi dahil kailangan kundi dahil gusto ko. Dahil mahal na mahal kita. Maging asawa ka ng isang hamak na Miguel, at hayaan mo akong maging ama ng ating anak.
Please, marry me. Ang mga luha ko ay malayang dumaloy, pero ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa kabila ng lahat ng sakit, ang tanging mahalaga ay ang lalaking nakaluhod sa harap ko, iniaalay ang kanyang puso. Bulong ko. Miguel. Pakakasalan kita. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at sa ilalim ng asul na langit, sa harap ng lumang kapilya, hinalikan niya ako, isang halik na nagsara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbukas sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Nagpakasal kami pagkaraan ng isang linggo. Isang simpleng civil wedding sa City Hall. Walang magarbong selebrasyon, walang listahan ng mga importanteng bisita. Ang mga saksi lang namin ay ang matalik na kaibigan ni Miguel at si Aling Nita, ang dati kong supervisor na naging parang pangalawang ina ko na. Suot ko ang isang simpleng puting bestida. Si Miguel, isang puting polo. Habang sinasabi namin ang aming mga panata, hawak niya ng mahigpit ang aking kamay. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Nang gabing iyon, may hindi inaasahang bisita na dumating sa aming kondo. Si Don Ricardo, ang ama ni Miguel. Mag-isa. Ang kanyang mukha ay seryoso gaya ng dati, pero wala na ang lamig sa kanyang mga mata. May dala siyang isang sobre. Ito, sabi niya, iniabot kay Miguel. Hindi ito galing sa akin. Galing ito sa lolo mo. Bilin niya, ibigay ko ito sa iyo sa araw ng kasal mo. Pagbukas ni Miguel, laman nito ang susi at titulo ng isang bahay malapit sa dagat, ang paboritong vacation house ng kanyang lolo. Mayroon ding isang sulat. Binasa ito ni Miguel ng malakas. Apo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na siya. Hindi ang babaeng itinakda ng lipunan, kundi ang babaeng itinakda ng iyong puso. Huwag mong hahayaang diktahan ka ng sinuman, kahit pa ng sarili mong ama. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, ito ay nasa tahanang puno ng pagmamahal. Maging mabuting asawa ka at ama. Yan ang tanging pamana na gusto kong iwan mo. Napaluha si Miguel. Tumingin si Don Ricardo sa akin tapos sa malaki ko ng tiyan. Hindi ko pa rin lubusang matanggap ang lahat ng ito, pag-amin niya. Pero hindi ko rin kayang mawala ang nag-iisa kong anak na lalaki. Huminga siya ng malalim. Congratulations! At maligayang pagdating sa pamilya, Elona. Pagkatapos ay umalis na siya, iniwan kaming tatlong tulala. Ang pagtanggap ni Doña Victoria ay mas matagal at mas mahirap. Ngunit nang isilang ko ang isang malusog na batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Miguel, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Ang unang beses na nakita niya ang kanyang apo, nakita ko ang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya ito binuhat agad, pero ang isang sulyap ay sapat na. Alam kong darating din ang panahon. Lumipat kami sa bahay na pamana ng lolo ni Miguel. Isang tahanang simple pero puno ng init, kung saan ang tunog ng alon ang aming musika at ang paglubog ng araw ang aming tanawin. Isang hapon, habang karga-karga ko ang aming munting si Angelo, sa may dalampasigan, nilapitan ako ni Miguel mula sa likod at niyakap. Sino nang mag-aakala, bulong niya sa aking tainga, na ang lahat ay magsisimula sa isang gabing pagkakamali. Umiti ako at sumandal sa kanya. Hindi iyon pagkakamali, Miguel. Isa iyong pagkakataon. Tumingin kami sa aming anak na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Ang bunga ng aming pag-ibig. Ang simbolo ng aming paglalakbay. Ang aming kwento ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa takot at kahihiyan, dumaan sa galit at pagsubok, at sinubok ng selos at panghusga. Ngunit sa dulo ng lahat, natagpuan namin ang isang pag-ibig na walang hanggan. Isang pag-ibig na hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa tapang na manindigan, sa kakayahang magpatawad, at sa pag-asang kayang lagpasan ang lahat ng magkasama. Ang bawat umaga sa aming tahanan sa tabi ng dagat ay nagsisimula sa dalawang bagay, ang amoy ng alat na hangin na dala ng amihan, at ang malutong na halakhak ng aming anak. Lumipas ang 2 taon na parang isang panaginip. Si Angelo, ang aming munting anghel, ay isa ng bibo at malikot na bata na ang paboritong laruan ay ang buhangin sa dalampasigan at ang mga alon na humahabol sa kanyang maliliit na paa. Ang buhay namin ay simple. Sa umaga, pagkatapos ihatid si Miguel sa sakayan papunta sa lungsod para sa trabaho, kami ni Angelo ang magkasama. Naglalakad kami sa dalampasigan, namumulot ng mga kabibe,
O minsan, simpleng nakaupo lang sa ilalim ng isang puno ng niyog habang kinukwentuhan ko siya tungkol sa mga isda sa dagat at sa mga bituin sa langit. Ang dating takot at pangamba sa aking dibdib ay napalitan na ng isang payapang kaligayahan na hindi ko akalaing posible. Sa hapon, sabik naming inaabangan ang pag-uwi ni Miguel. Ang pagdating niya ang hudyat ng mas masayang laro. Hahabulin niya si Angelo sa buhanginan hanggang sa mapagod at magkatuwaan silang magpagulong-gulong. At ako, mula sa aming munting beranda, pinagmamasdan ko lang sila, ang aking mag-ama, ang aking buong mundo. Sa mga sandaling iyon, ang puso ko ay umaapaw sa pasasalamat. Minsan, kapag tinitignan ko kayo, sabi ko kay Miguel isang gabi habang mahimbing nang natutulog si Angelo sa aming kwarto, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Niyakap niya ako mula sa likod habang nakatanaw kami sa karagatang tinatamaan ng liwanag ng buwan. Na ang isang supladong boss ay natutong magsaing at magpalit ng diaper, biro niya. Ngumiti ako. Hindi. Na ang lahat ng ito ay totoo. Na ang dating janitress na takot sa iyo ay asawa mo na ngayon. Hinalikan niya ang aking sentido. At ang supladong boss ay hindi na makukumpleto ang buhay kung wala ang janitress na iyon. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang totoong kahulugan ng tahanan, Elona. Ang relasyon namin sa kanyang pamilya ay unti-unti ring naghilom. Ang minsan sa isang buwan na pagbisita ni Don Ricardo ay naging lingguhan. Dala-dala niya ang mga paboritong laruan ni Angelo, at makikita mo sa kanyang mga mata ang kagalakan habang tinuturuan niya ang kanyang apo na magpalipad ng saranggola. Si Doña Victoria, sa kabilang banda, ay mas mahirap abutin. Pero ang pagmamahal niya sa kanyang apo ang naging tulay. Noong unang kaarawan ni Angelo, dumating siya, dala ang isang malaking regalo. Hindi pa rin siya palangiti at may distansya pa rin sa aming pag-uusap. Pero nang haplusin niya ang pisngi ng natutulog na si Angelo, nakita ko ang luhang kumislap sa kanyang mga mata. Isang luhang hindi na dahil sa galit, kundi sa isang damdaming matagal na niyang itinatago. Kamukha siya ng lolo niya, bulong niya, bago tumalikod. Iyon pa lang, sapat na para sa akin. Alam kong sa puso niya, nagsisimula na siyang bumigay. Ang buhay ay hindi naging perpekto. May mga panahong nag-aalala kami sa pera, lalo na noong nagsisimula pa lang kaming bumukod. May mga pagtatalo dahil sa pagod at stress. Ngunit ang pinagkaiba ngayon, natutunan na naming harapin ang lahat ng magkasama. Natutunan naming makinig, umintindi at magpatawad. Ang aming mga pinagdaanan ang naging pundasyon na nagpatibay sa aming pagsasama. Isang hapon, isinorpresa ako ni Miguel. Iniuwi niya ako sa bayan at huminto kami sa harap ng isang maliit na pwesto na may karatulang rent. Ano nang ginagawa natin dito, tanong ko. Umiti siya at may inabot sa aking isang susi. Naaalala mo ba yung pangarap mo? Yung sinabi mo sa akin noong nasa park tayo. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ang pangarap kong magkaroon ng sariling flower shop. Sa gitna ng lahat, hindi niya nakalimutan. Miguel T. Ilang buwan ko na itong pinag-ipunan, Elona, sabi niya. Hindi ito malaki pero pwedeng simulan. Gusto kong tuparin mo rin ang mga pangarap mo. Hindi lang bilang asawa ko o ina ni Angelo, kundi bilang si Elona. Dahil karapat-dapat ka. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang mga luha ng kaligayahan ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ang lalaking ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng isang pamilya, ibinigay niya rin sa akin pabalik ang aking sarili. Ngayon, habang isinusulat ko ito, ilang taon na ang lumipas. Ang aming munting Elona's Petals ay isa na sa mga paboritong puntahan sa aming bayan. Si Miguel ay isa ng respetadong executive sa kanilang kumpanya, hindi dahil isa siyang divilla, kundi dahil pinatunayan niya ang kanyang galing. At si Angelo, malapit nang magtapos ng elementarya, nangangarap na maging isang marine biologist para alagaan daw ang dagat na kanyang kinalakihan. Minsan, sa mga tahimik na gabi, bumabalik sa isip ko ang lahat. Ang 2 pulang guhit sa pregnancy test. Ang takot. Ang kahihiyan. Ang gabing inakala kong katapusan na ng lahat. Pero hindi pala. Iyon pala ang tunay na simula. Ang pag-ibig, natutunan ko, ay hindi isang perpektong fairy tale. Ito ay isang magulong, masakit, pero napakagandang paglalakbay. Ito ay ang pagharap sa takot para sa taong mahal mo. Ito ay ang pagbuo ng tulay sa pagitan ng magkaibang mundo.
At higit sa lahat, ito ay ang paghahanap ng tahanan sa puso ng isa't isa, sa dulo ng lahat ng pagsubok. Nakatingin ako ngayon sa labas ng bintana. Si Miguel at si Angelo ay nagtatampisaw sa dalampasigan, nagtatawanan habang papalubog na ang araw. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang buhangin. Sila ang aking pag-ibig na walang hanggan. Sila ang aking key sa dulo ng lahat. At ang puso ko, sa wakas, ay payapa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ilona at Miguel, isang kwentong isinilang sa takot, sinubok ng panahon, at pinagtibay ng pag-ibig na walang hanggan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig at mambabasa. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat mumunting tagumpay ni na Ilona at Miguel. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, naramdaman ko rin ang kanilang mga damdamin. Ang hangarin ko ay makalikha ng isang kwentong makatotohanan, isang salamin ng katotohanang ang pag-ibig ay hindi laging isang fairy tale. Ito ay magulo, minsan ay masakit at puno ng mga pagsubok. Ngunit ipinakita rin sa atin ng kwentong ito ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ang tapang na manindigan para sa tama, at ang pag-asang laging mailiwanag na naghihintay sa dulo, gaano man kadilim ang pinagdaanan. Sana ay may napulot kayong inspirasyon sa kanilang istorya. Kung may isang eksena o aral na tumatak sa inyong puso, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.